Sa tahimik na bayan ng Mercedes, kung saan nakatayo ang mga lumang bahay na tila nagkukubli ng mga lihim ng nakaraan, may isang pamilyang kakaibang kwento ang naging laman ng mga usap-usapan. Ang pamilyang Vergara ay kilala bilang maimpluwensya at mayaman. Ngunit ang kanilang kasambahay na si Yaya Dina ang siyang naging sentro ng mga kwentong nakakatindig balahibo. Mula nang dumating siya sa mansyon, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Dumating si Yaya Dina sa Vergara Mansion, isang maulan na gabi. Bihira ang tumatanggap ng trabaho sa mansyon dahil sa mga bali-balitang hindi maipaliwanag na ingay at anino sa gabi. Ngunit iba si Dina. Tahimik siyang babae, palaging nakasuot ng simpleng itim na bestida at may mga matang tila laging nagmamatsyag. Hindi rin siya madalas magsalita, ngunit kapag nagsalita siya, para bang may bigat ang bawat salitang binibigkas niya. Sa unang linggo ng kanyang pananatili, napansin ng mga kasambahay ang kakaibang presensya sa mansyon. Minsan ay maririnig nila ang yabag ng paa sa kahabaan ng pasilyo, kahit wala namang tao. Ang chandelier sa sala ay tila may sariling buhay. Umaalog kahit walang hangin. May pagkakataon ding nakita ng batang si Sofia, ang bunsong anak ng pamilya, ang isang babae sa salamin na kahawig ni Yaya Dina. Ngunit nasa ibang kwarto ito noong oras na iyon. Isang gabi, habang natutulog ang mga Vergara, biglang nagising si Ginang Veronica dahil sa tunog ng umiiyak na babae mula sa hardin. Sumilip siya sa bintana at nakita si Yaya Dina na nakaluhod sa gitna ng mga rosas, humahagulgol. Lumapit siya upang tanungin ito, ngunit pagdating niya sa hardin, wala na si Dina. Kinabukasan, nang tanungin si Dina tungkol dito, sinabi niyang natutulog siya buong gabi. Nagpatuloy ang mga kakaibang pangyayari. Bumukas ang pinto ng aparador ni Sofia ng mag-isa. Naririnig ang bulong mula sa dingding. At minsan, nakikita ang isang babae na naglalakad sa ikalawang palapag kahit natutulog si Dina sa ibaba. Nagdesisyon ng pamilya na imbestigahan ang nakaraan ni Dina. Napag-alaman nilang siya ay taga-Bukang Liwayway, isang nayon na matagal nang inabandona. Ang nayon na iyon ay sinasabing isinumpa dahil sa isang ritual na isinagawa ng mga babae doon noong panahon ng digmaan. Isa raw si Dina sa mga batang nakaligtas mula sa kaguluhan. Ngunit may mga kwentong siya ay inampon ng isang mahiwagang matanda na pinaniniwala ang isang albularyo. Habang lumalalim ang gabi, tumitindi rin ang misteryo sa mansyon. Nahanap ni Ginoong Vergara ang isang lumang diary sa kwarto ni Dina. Ang laman nito ay tila hindi pangkaraniwan. May mga nakasulat na kakaibang simbolo at dasal na hindi maintindihan. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang isang pahinang nakasulat. Ang pamilya Vergara ay hindi ligtas. Ang sumpa ay darating. Kinagabihan, nagising ang buong pamilya sa malakas na sigaw mula sa kwarto ni Dina. Nang buksan nila ang pinto, wala siya roon. Ang tanging nakita nila ay isang malaking anino sa dingding na tila gumagalaw.
Isa-isa silang nakaramdam ng bigat sa dibdib at nagising na lamang sila kinaumagahan na nasa sala. Hindi maalala kung paano sila nakarating doon. Nagpasya ang pamilya na paalisin si Tina. Ngunit hindi na siya muling nasilayan noong gabing iyon. Iniwan niya ang kanyang mga gamit, ngunit wala na siyang bakas. Ang mansyon ay tuluyang iniwan ng mga Vergara at simula noon, naging isang abandonadong lugar. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung sino nga ba si Yaya Dina at ano ang dahilan ng mga kababalaghang naganap sa mansyon. Ang mga naninirahan malapit sa lumang bahay ay nagsasabing may naririnig pa rin silang mga bulong mula sa loob nito tuwing gabi. May ilan ding nakakakita ng isang babaeng nakaitim na naglalakad sa hardin ng mansyon tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit wala ni isa ang naglalakas loob na lumapit. Sa Mercedes, nananatiling paalala ang kwento ng misteryong yaya sa lahat na ang bawat lihim ay may karampatang kabayaran. Sa lungsod ng Aklan, kung saan mabilis ang daloy ng buhay at abala ang mga tao sa kani-kanilang gawain, may isang mansyon na nakatayo sa gitna ng lungsod na tila hindi bagay sa modernong paligid. Ang mansyong ito na pagmamay-ari ng pamilyang Rivera ay may madilim na nakaraan at ang kwento ng kababalaghan nito ay nag-ugat nang dumating si Yaya Isabel. Si Yaya Isabel ay isang tila perpektong kasambahay. Mapanimdim ang kanyang ugali, laging maasikaso at tahimik na nagtatrabaho. Ngunit sa kabila ng kanyang simpleng anyo, may mga kakaibang nangyayari tuwing nasa paligid siya. Sa unang araw pa lamang ng kanyang pagdating, nakaramdam na ng kakaibang presensya ang bunsong anak ng mga Rivera, si Mateo. Ayon sa bata, madalas daw niyang makita si Yaya Isabel na naglalakad sa likod ng bahay tuwing madaling araw. Kahit patulog na ang lahat. Isang gabi, nagising si Ginang Rivera dahil sa malamig na hangin na pumuno sa kanilang kwarto. Napansin niyang bukas ang bintana kahit tiyak siyang isinara niya ito bago matulog. Sa pagbukas niya ng ilaw, nakita niyang may basang yapak na tila mula sa mga paa ng isang babae na nagmumula sa bintana papunta sa kwarto ni Isabel. Nang sundan niya ito, natagpuan niyang nakatayo si Isabel sa gitna ng kwarto nito, nakatalikod at tila may kinakausap sa hangin. Nang tanungin niya si Isabel kung anong ginagawa niya, ang sagot nito ay, "Inaayos ko lang po ang lahat." Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit tila nanginginig ang kanyang boses. Hindi nagtagal, nagsimulang magpakita ang mga mas madilim na bahagi ng kwento ni Isabel. Ayon sa investigasyon ng pamilya, si Isabel ay dati palang nanirahan sa isang lumang kumbento na sinasabing kinaroroonan ng mga ritual ng pagano. Ang mga dasal at bulong na madalas marinig sa kanyang kwarto ay bahagi ng mga panalangin hindi nila maintindihan. Minsan, nakikita siyang may hawak na itim na kandila at tila may sinasambit na kakaibang wika. Isang gabi, nagising ang buong pamilya sa malakas na tunog mula sa ilalim ng bahay. Nang kanilang silipin,
natagpuan nila si Isabel na nakaupo sa sahig. May nakasinding kandila sa paligid niya at bumubulong ng paulit-ulit. Darating na sila! Darating na sila! Ang kanyang mga mata ay hindi nagbabago ng tingin at tila wala siya sa kanyang sarili. Kinabukasan, biglang nawala si Isabel. Iniwan niya ang lahat ng kanyang gamit at ang mansyon ay binalot ng takot at misteryo. Mula noon, may mga ulat ng nagpapakita daw ang isang anyo sa paligid ng mansyon, lalo na tuwing gabi. Ang kanyang bulong at dasal ay naririnig pa rin ng mga pumupunta sa lugar. Hanggang ngayon, ang kwento ni Yaya Isabel ay patuloy na nagbibigay kilabot sa lungsod ng Aklan. Marami ang naniniwala na hindi siya isang ordinaryong tao, kung hindi isang bahagi na mas malaking kwento ng kababalaghan. Ang mansyon ng mga Rivera ay nananatili isang simbolo ng misteryo at sumpa na hindi matanggal-tanggal. At ang anino ni Isabel ay patuloy na gumagala sa dilim, nag-iiwan ng bakas ng takot sa mga nakakakita.